Yo, what's up guys? Welcome back. Good morning, Jerry M. Cirillo. Empleyado sa umaga, negosyante sa gabi. Yun yung guys. Ito na guys, papasok ulit tayo. Check date ulit. It's September 21, 2023. And papasok na. So, nakuha ko na yung first salary ko dito. Yes! Yes sir! And pinakaunang dapat gawin kapag nag-uumpisa ka pa lang, special sa business, is dapat marunong kang mag-budget ng pera. Diba? Yun yung topic natin ngayon. How to manage money. Diba? How to budget it. So, the first thing na ginagawa ko kapag ito, umpisa sa umpisa sa pagtrabaho, and paano ko tatalunin yung empleyado mindset into business mindset, diba? So, yung ginagawa ko, I make a list ng mga dapat kong bilhin. Yung mga needs, hindi yung wants. Diba? Mas importante yung needs kasi kung wala yun, paano ka? Diba? Yung wants, pwede naman yun, kahit kailan lang yan eh. Una kong ginawa, nagbigay ako sa parents ko kasi responsibilidad natin yung mga anak na tumulong sa magulang. Then, pangalawa, binigyan ko o binayaran yung mga dapat bayaran, diba? Kasi hindi naman natin inaasahan. May mga kumbaga short tayo minsan, di ba? Nakakairam tayo. Kaya nagbigay ako. And lastly, yung para sa atin yung tira, di ba? Ngayon, paano ko binudget yon? First, gumawa ako ng list. Yan na nga, nakarating na tayo dito sa trabaho. And isa sa kagandahan kung bakit maganda dito sa pinagtrabaho nyo kasi malapit lang siya, di ba? Ano pa yon? Less pa yon sa expenses natin. Yeah. Kasi pumasahe, yun. Nakakabawa siya. Saka pag may nakakadaan sa akin, sinasama na ako. Kaya, sheesh. Diba? So, back to the business kanina. Yun nga, gumagawa ako ng list ng mga dapat kong bilhin o yung mga dapat kong yung mga pangangailangan ko, diba? Kasi hindi naman maiwasan na may mga pangangailangan ng isang tao, diba? Kagaya ng, ano pa ba? Wala ka ng ganong damit, diba? Kailangan mo nun tumbler, gano'n, mga essential, gaya ng I think toothpaste, mga gano'n, yung mga kailangan mo sa pang araw-araw, diba? Mauubos at mauubos yun, so bibili ka ng bago. Isa yun sa mga needs. And then, yun, kapag nakagawa na ako ng list, yun lang yung mga bibilin ko, diba? The rest, mag-iipon, and then, yung pinaplano namin ngayon, which is the business, diba? So, mag-uusap na kami ng girlfriend ko kung kailan kayo magkita. Then, yung time na yun, doon na rin kami bibili nung product na ibibenta namin. And hopefully, diba, maging successful to, diba? Kahit kano, ito yung palagi yung tatandaan. Kahit gaano kahirap ng buhay, may time ka para gawin yung mga bagay na hindi naman kailangan. Diba? Yun yung reality. Diba? So, bakit hindi natin gamitin yung time na yon sa mas makabuluhan na bagay? Pakita ko example lang. Ito yung bala ko kasing gawin talaga. Sabihin ko na sa inyo. 8 hours yung work, 8 hours yung tulog, which is equals to 16 hours. Sa isang araw, may 24 hours tayo. Diba? May 8 hours pang natitira. Okay. So, ngayon, sabihin natin, yung 4 hours na yun is gagawin natin. Diba? Gagawin natin before tayo pumasok sa trabaho, before tayo matulog. Kasi hindi naman tayo basta-basta natutulog, di ba? May mga bagay pa tayong ginagawa. For example, maghugas, magwalis, yung pag umaga, diba? Maglalaba, yun, tanggal natin yung 4 hours. Magtira lang tayo ng 4 hours. Sa 4 hours na yun, guys, diba? Sabihin natin yung ginagawa mo, nag-ML ka, diba? Nanonood ka ng mga TikTok videos, mga ganun, Facebook na yun. Bakit hindi natin gawin sa mas makabuluhan na bagay?
Ano yung makabuluhan na bagay yun? Kung gusto mo mag-improve, unang-una mong gawin is improve mo yung sarili mo. Diba? Find a skills na makakatulong sa'yo kung paano ka magkaroon ng mas maraming income. Diba? Pwede sa job mo, gumawa ka pa ng isang income na yun yung magbibigay sa'yo ng extra money. Diba? Kasi kung may job ka ngayon, yung job na yun, ang magagawa lang nun is sa pang araw-araw mong pangangailangan, di ba? Magpapadala ka sa parents mo, di ba? So, kailangan mo ng extra. Yung extra na yun, kukunin mo dun sa side hustle na ginagawa mo. So, yun yung naisip ko. Alam nyo ba, na, parang nagkaroon ako ng ng ting, ng bright idea. Nag-umpisa siya nung college ako. Story time naman tayo ngayon. Story time tayo, guys. Story time ba? Kasi baka maraming magtatanong, bakit yung mga vlog mo, yung mga content mo sa TikTok, mga pinopost mo sa Facebook, it's all about motivation, business, investment, money, yun yung lahat, di ba? Share ko na rin, nung college kami, sa course namin, business management, di ba? Nagkaroon na kami ng time doon na pinagawa kami ng, I think, business yan. Yeah, business yan. Pinagawa kami ng business. And magtitinda kami. Nakita ko yung, yung process, yung way. Kaya parang na-expose na rin ako kung how to have your own business, di ba? Pero yun, grupo yun. Shout out sa mga boss, sa mga kasama ko na nagtinda kami noon, di ba? Ang gandang journey, ang gandang knowledge yun. And, umpisa doon, nakita ko na, kapag nag-uumpisa ka, doon papasok yung problems, mga struggle. Diba? Pero pakatapos nun, yung nabenta na namin yun, nakuha namin yung quota na kailangan. Kasi may quota yun, yung quota na kailangan. Ang sarap sa feeling lang na nagawa mo yun, di ba? So, kaya ngayon, sa gagawin namin ng girlfriend ko, di ba? Hindi siya kagaya nung business na ginawa namin. Siyempre, ibang ano yan ngayon. Mas, para sa akin, mas less siya sa time na makukonsume namin. Kasi made na siya. Pero, ang pinagkaiba lang, parang mas maano siyang i-promote kasi maliit lang yung community na meron tong product na to. So, kumbaga, maliit yung community, marami kang kompetensya. So, depende na lang yun on how you market your product, paano mo siya ipopromote, di ba? Ano yung magagawin kong promotion, marketing strategies, di ba? Marami pa tayong matutunan dito sa pero ang pinaka-importante ngayon, mag-uumpisa na ako. Di ba? So hopefully andiyan pa rin kayo sa journey na natahakin namin. Yung girlfriend ko kung paano namin siya mapapalaki. So before to end these videos, sasabihin ko na rin kung ano ba tong plano na to? Ba't ako gumagawa ng ganitong video? Di ba? Hopefully, eto kasing video na ito, ginagawa ko siyang parang documentary kasi ako, mahilig ako manood ng mga videos sa TikTok and sa YouTube. Pinapanood ko kasi palagi kong nakikita doon is yung mauunlad na tao, di ba? Wala nagpapakita nung umpisa sa umpisa. Pero isa lang nakita ko yun, kay Eman Gadzi. Eman Gadzi, guys. Umpisa sa umpisa, vintage niya yung sarili niya, parang naging documentary. Umpisa poor, hanggang naging moderate, hanggang naging, nakita niyo siya ngayon, di ba? Medyo may kaya na talaga. Di ba? Ganun yung gusto kong gawin. Di ba? Umpisa ngayon, na kung sino ako, is magiging sa pangarap ko. Di ba? Hopefully magawa ko siya, guys, kasi napakahaba ng journey nito. Marami sa mga businessman sinasabi nila, 10 years process para maging isang successful ka. Pero, I think, pwede mo siyang paiksiin yung time na yun, na sinasabi nila. Kasi, sa panahon natin ngayon, ang bilis na mag-promote ng product, ang bilis na mag-market ng product. Depende na lang sa'yo kung paano mo siya i-market sa ibang tao, of course, sa mga customers. Kasi andyan yung social media. Andyan yung social media. Yan yung parang pinakabagong marketing style na ginagamit ngayon o marketing tool na ginagamit ngayon para ma-promote mo yung isang product. Hopefully,
magawa namin yung challenge na gusto namin, which is the, okay na, sabihin na, magkano ba? Kasi ito yung maraming magtatanong dyan eh, boss, magkano gagamitin mong kapital? Diba? So, yung gagamitin namin kapital, guys, is 1,000 pesos. Diba? Bakit 1,000? Ito pa yung isa sa mga sinabi. Even dapat lagi tandaan nyo, kapag mag-uumpis na kayo ng business, guys, huwag kayong mag-uumpisa sa malaking kapital. Para sa akin lang to ah. No offense sa mga nag-umpisa sa malaking kapital ah. Bakit maliit na kapital? Kasi, kung tutuusin mo, pag mag-uumpisa ka sa malaking kapital, paano kung malugi? Kasi kami wala pa kaming parang background sa business. Nagtinda-tinda pero hindi yung business talagang kagaya nito. So ang iniisip ko doon, sa oras na malugi yung isang business, maano yung lahat ng pinuhunan, di ba? Yun yung reality. Kaya sa isip ko, ba't hindi tayo mag-umpisa sa maliit? Di ba? Mas maganda nga yun, di ba? Nag-umpisa ka sa maliit, pinalaki ng pinalaki, pinarolling ng pinarolling yung kapital hanggang tumubo siya ng tumubo. Yun yung gagawin namin, guys. So, first challenge is from 1,000 into 100,000 capital. Hindi namin siya gagalawin. Papaikutin lang ng papaikutin yung pera hanggang tumubo ng tumubo, hanggang lumaki. And kapag lumaki na, another challenge ulit. Baka mamaya 100,000 to 1 million. Pwede rin, di ba? Pero ang pinaka-importante kasi dito, mag-uumpisa ka, di ba? Saka meron ka na ng mindset. Kagaya na unang sinabi kong videos, di ba? Importante yung mindset, doon mag-uumpisa yun. Kung wala ka pa ng pangkapital ngayon, umpisahan mong i-motivate yung sarili mo, find your passion, and find the skills na makakatulong sa'yo. Paano ka makakuha? Through social media, di ba? Gamitin natin tama yung social media. Huwag tayong manood ng mga content na wala namang kabuluhan. Yung mga ganon-ganon, hindi yung ganon, guys. Panoorin mo yung mga content na sa tingin mo is makakakuha ka ng knowledge, makakakuha ka ng mga magmamotivate sa'yo. Di ba? Kasi yun lang ginawa ko. Paulit-ulit ko siyang pinanood yung mga videos, mga content na makakatulong sa akin. Di ba? So, yun na muna, guys. And update ko na lang kayo. Pwede, I think Sunday, mga Sunday, gawa ulit akong video. Kasi yun yung target na date ko para bumili kami yung product na yun. Sheesh. So, Jerry Cirillo, empleyado sa umaga, negosyante sa gabi. Check it out.